natin, Pero ayusin po natin. kasi yung mga sinasabi po ng aking katunggali is minsan hindi na po katanggap-tanggap. Andyan po yung sinasabi po niya na nasa listahan na raw po kami ng presidente na... Naku po! Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang pagtatanong nitong si Congressman Jay Kong Hoon dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkalinawan ho muna tayo ha. Itong si Jay Kong Hoon ay napasama ho sa narkolisya ni Tatay Digong. Kaya naman, dapat ho sana tama ho yung sinabi nitong si Congressman Cardema. Huwag lang yung mga naapektuhan doon sa war on drugs ni Tatay Diggs ang imbitahan natin dyan. Huwag lang yung mga napasama sa listahan, yung mga nakulong, yung mga magulang na nagurgur ang kanilang mga anak dahil di umano nagtutulak ng ipinagbabawal na pulburon. Wag lang ho sila yung mga imbitahan natin. Imbitahan ho natin yung mga nakinabang dyan sa napakagandang pulisiya na yan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, sa pagtatanong ho na to nitong si Jay Kong Hoon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinoplak ho siya nitong si Tatay Diggs. Ang problema ho, sir, ang angas-angas nyo dyan sa Quad Committee meeting, napasama ho kayo sa narcolist ni Tatay Digong. Kung ako sa inyo, wag na lang ho kayong magsalita kasi masyadong obvious na gumaganti kayo dahil lumutang ang inyong pangalan doon sa narcolist ng nagdaang administrasyon. Pero bago ho ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumahal sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, at pasadaan din ho natin na mabilisan yung sa third floor. Grabe naman ho itong GMA 7 na to, no? Sa senatorial candidate, kung di ho tayo nagkakamali, yung nasa top 20 lang daw ho ang iimbitahan nila para sa senatorial debate sa papalapit na 2025 senatorial election. Ang labo naman noon. Paano yung pang 21? Paano kung yung palang senador na yon merong magandang plataforma? At panigurado, kung ang magpagbabasihan ho nila yung mga survey na maglalabasan, makakapasok lang sa top 20 na yan yung mga kaalyado ng administrasyon ni Marcos Jr. Di ba kitang-kita naman ho ngayon mga kababayan, di yung mga nasa lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, automatic di nakasama yun sa imbitahan dyan sa GMA7. Talagang halatang kargado ho itong mga network na to, at makikita ho natin dito na ngayon pa lang inaayos na nila yung naratibo na yung mga i-endorse lamang ni Marcos Jr. Sila lang ang makakapagpaliwanag sa Free TV para sa kanilang mga plataforma. Heto na ho mga kababayan, umpisa na ho natin ang ating talakayan. Ilatag ho muna natin Jay Kong Hoon, napasama ka sa narcolist nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, katabi pa niya itong kanyang, ano ba to, may bahay niya ba to? O, ano mo ba yan, Jay Kong Hoon, ha? Ano mo ba yan, si Aiko Melendez ba yung katabi mo na yan? Ito, panoorin natin. Hi, Marami pa akong hindi nakapanood nito. good evening po ulit. Ako po si... Yung mga panahon na yan, hindi ka naman mukhang Brad, hindi ka naman mukhang di ba? Pero magpapaliwanag ho siya dyan na hindi daw ho siya sangkot. Diyan siya nagpapaliwanag sa sambayan ng Pilipino kasi napasama siya sa listahan ni Tatay Digong. Tuloy natin. Jay Kong Hoon. Ako po yung kasalukuyang mayor ng bayan ng Subic. Naku, Subic. Bali, 9 years po. Subic ba? Yung maraming port, yung maraming mga yate-yate? Yan ba yun? Yan ba yung pinagbabagsakan ng mga kargamentong galing ibang bansa? Yan ba yung Subic? Subic yun, di ba? Siya ang mayor doon nung panahon ni Tatay Digong. Siya yung mayor ng Subic nung panahon na napasama siya sa narcolis. Okay? Siya ho ang mayor nun. Ako naging mayor ng bayan ng Subic and 6 years po ako naging board member ng First District ng Zambales. Ako po ngayon ay kasalukuyan tumatakbo bilang Vice Governor ng ating lalawigan. At pinabati ko po kayo lahat ng magandang gabi. Alam po ninyo, papalapit na pong eleksyon at talaga naman pong panahon ng eleksyon is napakadami pong mga paninira, maraming issue, maraming sinasabi, lalong-lalo na po sa amin, pamilya, sa akin pong pagkatao, lalong-lalo na po yung aking mga katunggali, napakadami po talagang sobrang sinasabi, lalong-lalo na po patungkol sa aking pagkatao, sa aming pamilya, which is parang hindi po yata tama. Dahil ako po ay tumakbo bilang Vice Gobernador ng Zambales, hindi dahil sa meron po akong gustong labanang pamilya. Tumakbo po ako bilang Vice Gobernador ng Zambales
Dahil gusto ko pong maglingkod, nangarap po ako makapaglingkod sa ating mga kalalawigan. Gusto ko po silang tulungan sa kanilang mga problema, gusto ko po silang gusto ko pong makatulong. Teka lang ha. Lumang tugtugin na yan. Karamihan ng tumatakbo sa politika, wala namang wala, ang agenda lang nila, alam niyo mga kababayan, ang tulong-tulong. Ha? Para maitulak lang yung interest nyo. Doon, tapos na naman yan. 2019 pa naman yung paliwanag mo na yan doon sa listahan ni Tatay Digong. Pero ang sarap lang tingnan kung paano yung yung evolution mo yung noong panahon na talagang kulang na lang magmakaawat lumuhod ka sa nagdaang administrasyon at magpaliwanag na hindi ka kasama. Pero dito sa video na to, pakikita nyo mga kababayan kung gaano kawalang iyayang mama na yan. Sa ikanunlad po ng ating lalawigan. Itong mga nakaraang araw, napakarami pong issue na ibinabato po sa akin, lalong-lalo na po sa aming pamilya, na sinasabi nga daw po nila, kami nga daw po drug lord, kami raw po mga drug pusher, kami raw po mga drug addict, at talagang sinasabi. Eto, tanungin natin yung mga kaubayan natin dyan sa comment section. Pero dito sa baba, medyo tumaba ka na ha. Noong 2019, kayo nahumusga, di na ako. Kayo na lang mag-comment sa baba. Nila sa mga pagpupulong sa mga meeting, minsan na ipopost pa sa Facebook. At talagang kami naman po hindi naman po talaga sumasagot dahil alam naman po namin na talagang wala naman pong katotohanan yung kanilang mga sinasabi. At naturuan po ako ng aking ama na wag pong pumapasok. Pero grabe, no? Ngayong mga panahon na ito, paldong-paldo kayo, no? Paldong-paldo yung mga yan, mga na... Basta meron nung kayong nakita sa Quadcom na congressman, paldong-paldo yung mga yan. Patol, paldong-paldo sa publicity, kayo naman, no? Lalo na po pag babae, dahil ang babae po is dapat ginagalang, ang babae po dapat minamahal, ang babae. Shout out kay Vice President Sara Duterte ha. Kung ganyan palang paningin mo. Huwag ka na magpaka-plastic, depende sa babae, di ba? Depende kung anong ginawa ng babae. Kung kagalang-galang ba yung mga pinagagawa niya. Ano pangalan to? Si De Lima ba kagalang-galang yung mga pinagagawa niya? Di ba? DOJ Secretary. Ginawang kusina ang bilibid ng ipinagbabawal na dito. Kagalang-galang ba yun? Babae po dapat nire-respeto. Ayusin natin. Pero po kasi yung mga sinasabi po ng aking katunggali is minsan hindi na po katanggap-tanggap. Andyan po yung sinasabi po niya na nasa listahan na raw po kami ng presidente na kami po ay narco-politician. Ilalabas na raw po yung aming pangalan sa DILG. At kami daw po minsan sinasabi nga daw po is kami kukulong na. Alam po ninyo, unang-una po sa lahat. Pag walang usok, yun lang naman yan. Walang apoy, Brad. Si Kong Dante ba nalig siya sa ganyan? Tanong ko lang, si Attorney Vic Rodriguez ba nalig sa ganyan? Si Pastor Apollo Kibuloy ba nalig sa ganyan? Hindi ko sila na-link, hindi ko sila pasama sa listahan. Yung mga personalidad na to, ang pinagtatakhan natin, ano ka ba dyan? Mayor ka ba dyan? Mayor ka dyan. Paano napasama ang pangalan mo? Imposible hindi mapapasama ang pangalan mo kung walang mga matitibay na ebidensya. Tandaan ho natin pagdating sa intelligence ng panahon ni Tatay Digong, yung intelligence gathering ng nagdaang administrasyon ay napakahusay ho. Kaya pagka napasama pangalan mo, pumag-isip-isip ka, Brad. Hindi pa po lumalabas yung listahan na yan. Pangalawa, kami nga po ay nagtataka kung bakit alam na po niya yung na kami ay nasa listahan, samantalang yung ibang ahensya nga po ng gobyerno, hindi pa nga po alam kung ano yung mga nasa listahan. Napaka-sigurado na po sila na kami po ay naandun nga sa nasabing listahan. Minsan nga po, nagtatanong na nga po ako, minsan gusto ko na magtanong, paano niyo po ba nalalaman na kami nga po ay nasa listahan? Dahil po ba meron na kayong advance copy? Nagtatanong lang po ako Or may kinalaman po ba kayo sa pagkakalagay namin sa listahan na yon? Again, nagtatanong lang din po ako. Alam po ninyo, minsan iniisip ko, hindi na po ako nagtataka kung darating ang panahon na lumabas nga yung kopya, nasa listahan nga kami mag-ama. Alam niyo po kung bakit? Dahil sigurado na po sila na talagang nasa listahan na nga po talaga kami, na parang sila po ang naglagay ng pangalan namin doon. Which is quite unfair dahil kami po, ang pamilya po namin is maliit na politiko lamang po ng Zambales.
Kami po, nagsimula po ang aking ama bilang mayor. Mga kababayan, madami ho nung panahon ni Tatay Digong, mga local chief executive, yung mga mayor-mayor, marami hong napasama. At karamihan ho doon sa mga napasama na yun, kung pagtatanong-tanong nyo ho, doon sa kanilang mga lugar na nasasakupan, yung mga ordinaryong meron sa karsada, alam ho nila na yung mga individual na yan, involved. Kayo malakas lang ang loob nyo sabihin yan dahil ano lang naman yan, kumbaga sa video, katabi mo yung si Aiko, diba? Para mas kapani-paniwala, parang naalala ko si Carlos Yulo sa'yo at itong si ano, diba? Ako nagpapaliwanag si Carlos Yulo, kasama niya yung sa gilid. Pero di hamak naman na maganda itong si Ma'am Aiko kaysa di ba kay dun sa ano pangalan nun nung Shota nito. Po niya, lumaban po ako ng board member. Ibinoto niyo po ako ng number 1 sa unang distrito ng Zambales ng 2 beses. Tapos po lumaban po ako ng mayor 9 na taon. Lumaban po ang aking kapatid, nakatapos ng kanyang termino. Alam po ninyo, hindi na po namin kailangang gawin na magprotekta ng droga or maging drug lord dahil hindi naman po kami ganun kahirap. At isa pa po, matagal na rin pong nangongontrata ang aking ama bilang kontraktor. Bago siya pumasok sa politika. At isa pa po, congressman. Dumami ba proyekto niya nung pumasok siya sa politika, nung naging congressman siya? Oo, bago siya pumasok ng pagka-congressman, nangongontrata na siya. Nung ba nakapasok siya, mas gumanda yung business niya. Na po siya, mayor na po ako, board member po ang kapatid ko. Bakit naman po namin kailangan gawin yun? Meron din naman po kami mga pamilya na kailangang alagaan, protektahan. Talagang minsan po, talagang mag-iisip ka na talagang dito po sa ating bayan is napakadumi po ng politika. Minsan nagtatanong nga po ako kung ako po ba hindi nangarap na tumakbo sa probinsya or ako po ba hindi nangarap na tumakbo sa lalawigan ng Zambales, magkakaroon kaya ako ng mga issue na ganito? Minsan iniisip ko, ganito po ba talaga kadumi ang politika dito sa ating probinsya? Sana po yung mga kabataan na nakikinig ngayon, yung mga mamamayan na nakikinig ngayon, sana baguhin. Pero anyway, kahit ano pa nangyari dyan, nanalo ka na, Brad. Winner ka na, ika nga. Kahit na ano pa yung mga aligasyon na naibato sa'yo, talagang nanalo ka ng pagka-congressman, 1st District ng Zambales. Ano magagawa natin? Talagang ma-influensya yung mga kungkong dyan sa lugar na yan. Pero hindi ka namin binabanatan dito, kumbaga pinapakita lang namin na nung mga panahon, kung saan manggagaling yung mga itatanong mo kay Tatay Digong dito sa iyong pagtatanong sa pagdalo niya dyan sa Tuadcom. Para lang malaman ng ating mga kababayan yung hugot nitong si Jay Kong Hun kung bakit ganyan siya mag-coops dyan kay Tatay Digong. Okay? Okay, game. In connection, isang tanong lang po in connection kay sa mga katanungan ni Honorable Dan This is in Fernandez. relation to Congressman Yes. Dan Fernandez's... Yes, Mr. Chair. Okay, please, you have 2 minutes. Mr. President, magandang hapon po. According po sa inyo, sa mga pangako nyo ng kampanya na tumatakbo po kayong presidente, nalilinisin nyo po yung ating bansa para sa ating mga anak. Pangako nyo po yun. Pero Mr. President, sabi po ng mga kapulisan, at according din po sa mga news report, 21 po na mga bata, mga kabataan, mga bata ang namatay as a result of your war and drugs. Galingan mo galingan magtanong. Ang tanong ko po, Mr. President, is this to you? Masusopla ka dyan. Still a collateral damage? What's the basis of your statement? Mr. President, according po sa mga report po ng kapulisan at saka sa news report, meron pong 21 na mga bata na namatay as a result of war and drugs. Ang katanungan ko po, Mr. President, yung 21 na bata po ba na namatay is resulta po ng collateral damage? What particular report are you referring to? Katulad po sila Ron J. Furio, bumibili ng barbecue sa Santa Ana. Where? At sa Santa Ana po, Manila, nabaril po ng dalawang riding in tandem targeting local government councilor Roberto Cudal. At meron din po isa rito, si Danny Camille Garcia, targeting her grandfather Maximo Garcia. Isa rin po sa known na suspect na nagtitinda ng droga, Mr. President. So what's your question? Ito rin po bang mga bata na ito na nadamay at namatay dahil sa gera po sa war and drugs, do you consider din po ang mga kabataang ito na collateral damage? Damay pala, collateral damage. If they were not the intended target, what can we do? Can you control the direction of the bullet? Oh.
comes out of the barrel of the gun of the police and it will hit a person, go through the body of that person and hit another person. Kaya Mr. President, Alam mo, kung may police, I'm now a civilian, kung may police magpatay ng bata, maasahan mo, mismo dyan, babaril. kaya nga po Mr. President, Iyari ka doon, Brad. Tandaan mo, kung merong pulis na gumawa niyan ng out of nowhere, bigla na lang niyang ginurgur ang bata, ako mismo, yayarin ko dyan. Yung argumento nyo na pati ang gusto ko kasing palabasin dito sa pagtatanong na to ni Kong Hun, pati yung mga inosente dinamay nitong si Digong. Pati yung mga inosente walang kaawa-awa na talagang dahil dyan sa warrant. Kahit saan naman eh. Halimbawa, wag na natin, layo tayo wag ho tayong pumunta sa ipinagbabawal na pulburon. Halimbawa, holdapan. Holdapan. Merong hinawakan yung isang holdapper. Hinawakan niya ng ganon. Hinawakan niya. Ngayon itong hinawakan niya na to, tinutukan niya ng kung ano man yung pwedeng panakit na gagamitin itong holdapper na to. Tapos nag-aim yung isang otoridad. Nag-aim yung otoridad. Pagkakalabit ng otoridad, hindi tinamaan yung let's say sabihin na natin tinamaan yung may hawak ng kung ano man yan, kutsilyo, kung ano man, kubyertos, tenidor, kung ano man ang hawak niya. Ngayon yung balang tumama sa kanya, tumagos. Ngayon meron tinamaan sa likod. Isisisi pa rin ba yun sa kay Tatay Digong? Isisisi pa rin ho ba yun doon sa otoridad na kumalabit sa gatilyo? Hindi naman malabo naman yun. Ginagampanan lang naman nila trabaho nila along the way sa pagganap ng kanilang tungkulin. Meron silang masagasaan, meron madamay. Hindi na ho natin pwedeng isisi yun kay Tatay Digong. Yung mga bahala, wala naman yung utak yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, oy, tumabi ka kasi hindi kasama yan. Hindi. Pag nakaharang ka doon sa dadaanan niya, sigurado todas ka sigurado, di ba? Ganun lang naman ho yun. Ang gusto ko kasi palabasin dito sa pagtatanong na to ni Kong Hun, walang ano yan, wala na silang pakialam, lahat na lang inaano. Hindi ganun yun. do you consider them as collateral damage? Yes or no? Collateral damage. So wala tayong magawa. And do you take Magagawa responsibility nun. para po ba sa mga ito? Well, of course. If it is the job of the police doing his job, may collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Anong klase mga tanong yan? Hindi naman ang bala, hindi naman namimili yan eh. Correct. Thank you, Mr. Chair. So, correct. I ask you full responsibility. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Congon. wala The na next to pala. interpolate is Congressman Raul Manuel. You have 10 Ito minutes. na, pakinggan natin to nagpapakakowa. Nagpapakakowa ho itong bata na to. Okay, pakinggan natin. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong po natin sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto po natin i-confirm kung totoo na matapos mag-testify dito sa Quad Committee si retired Colonel or dating Colonel Regina Garma, totoo po ba na tumawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang mainam na ilagay sa key roles dun sa war on drugs? I will not do it. And I will never do it. And I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Correct. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng ganun ka stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Andre. Hindi ako ang presidente kung hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya ang managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty.
Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga ako nga, pati hindi pagsayangan yung, alam mo, kung may pera man ako, Na ano na si tatay, ba't ang bubobo nitong mga congressman? sa city Pag ganun na lang siya eh. rather buy rice for me. Yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka, what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang pulis walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang pulis. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Teka muna. At yung mga... Mr. Chair, I think nabanggit yung na po mga yan kanina sasakyan. doon sa sagot sa mga 1 minute dati nating suspension. mga mambabat. Kinig ka muna kasi... Dali lang po. Suspended po muna tayo. Pati itong si Harpers, nahihirapan na eh. Person, kung meron po magtataas, to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi po masulo, hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police, nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir. May sobra dito, sir. O, ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. so Mr. Chair, dahil ngayong kino-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan, meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, an employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward It's a system? peace and order fund of the government.
Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabi ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, doon din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak para dun sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwede magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says Nabuburyo that we ang cannot tatay dito. ask general questions, Mr. Chair. Oh. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong i-specify ng ating Hindi yan. resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Ano man? Sige Mr. Chair, I won't belabor Ibang klase belabor talaga the point natin. pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman Oo. po na wala Nausgahan namin na nagmukha kang tanga dyan sa pagtatanong mo na una yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat sa susunod na video na ho natin banatan. Yung sa GMA 7, no? Yung grabe naman, yung senatorial debate nila, iimbitahan lang, nasa top 20. Parang labo ho nun, nalalabuan lang ho tayo. Kasi parang ngayon pa lang sinasabi na nila yung mga kandidato nito hindi natin sasali. Kaya lagi natin sinasabi dito. Kaya
dapat meron ho talagang isang network na kung saan talagang mababandera yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ho tayo makakaasa sa mainstream media. Malabo ho yan. Malabo pa ho yan sa sabaw ng pusit. Ngayon, si Senator Bato, Senator Bongo, syempre mapapasama yan sa diyan sa interview ng mainstream media, mga incumbent yan eh. Talagang kumbaga, mga kasalukuyang senador, bibigyan sila ng airtime talaga. Pasok ho sila doon sa top 20. Paano na lang yung mga magagaling na inaasahan natin? Sana makapasok dyan sa Senado, Atty. Vic Rodriguez. Panigurado itong si Congressman Rodante Marcoleta, hindi nila isasama yan kung ano. Pero, malamang isasama na siya. Isasama na siya kasi medyo mainit-init na itong pangalan nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya malamang sa malamang, dun sa mga nasa top 20, kasama na itong si Kong Dante. Marami ko kasi senatorial candidate. Ngayon, sa sobrang dami, meron nung mauusay dyan, kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, yung si Philip Salvador, basta yung kay Tatay Digong, yung si Attorney Jimmy Bondoc, baka hindi mapasama. Paano maririnig ng ating mga kababayan? Paano magkakaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na ang kanilang pagkonsumo lang ng impormasyon sa pamamagitan ng mga television? Paano makakaabot sa kanila yung mga itong mga kandidato na to? Kaya yung sinasabi natin dito, kung di pa ako nakasubscribe sa SMNI, kasi magdang election, lakas talaga ng SMNI. No, sobrang lakas po talaga. Walang network na makakapantay diyan pagdating sa social media. Talagang sakop niya mainstream media, sakop niya social media. Ito ganito lang ho Ganito lang ho yan. Yung mga mainstream media nun, kumukuha ho sila ng footage sa SMNI. Ganun ho kalakas yung ganun ho kalakas pagdating sa yung SMNI na yan. Yung rinirelive ho nila yung mga debate diyan sa SMNI, yung iba't ibang mga network nung mga panahon na yun. Ngayon wala hong SMNI dahil ginurgurho sila ng administrasyon, pinaratangan ng kung ano-ano, umabot na doon sa punto na nawala yung kanilang channel, yung mga social media accounts nila, nawala lahat. Kaya sana makabalik sila bago mag-eleksyon para matulungan yung mga kandidato kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez, yung si Kong Marcoleta, yung mga kandidato ni Tatay Digong. Siyempre, si Pastor Apollo Kibuloy, automatic na yun, ika nga, di ba? Pero pa rin, kung wala talaga, ano magagawa natin? Magtulong-tulong na lang ho tayo para ibalita sa ating mga kamag-anak na hindi pa nakakilala dito sa mga individual na to, na iboto nila at merong balik ang boto nila kung sakali yung mga individual na yan ang maluklok sa Senado. So always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.